Habang umiinit ang mga nangyayari sa ating bansa, ay unti-unti na nating naiintindihan at natutuklasan kung anong uri ng mga politikong namumuno sa ating gobyerno. Nakikita nyo naman at nararamdaman ang galawan ng mga lumang politiko, na halos lahat ng mga ito ay magkakakonektado pagdating sa politika at kapangyarihan, na ang hangarin nila ay tanggalin ang sisira sa kanilang mga plano na isang banta laban sa kanila ang mga Duterte. Habang ginagawa nila ang hakbang na ito magmula sa confidential fund at maling pag-aresto kay Rodrigo Duterte sa pagdala ng Administrasyong Marcos sa ICC at impeachment laban sa Vice-Presidente, ay tahimik lang at kalmado ang galawan nito na nag-iintay lang kung ano ang susunod na gagawin ng administrasyon laban sa kanya, na kahit anong gawing paninira ng mga ito, ay patuloy pa ring umaangat ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Hindi alam ng mga lumang politiko ng Administrasyong Marcos na isa sa nakikita ko ay isang stratehiya ng mga Duterte na pinag-aaralan lang nila ang galawan at atake ng Administrasyong Marcos, na hinahayaan lang nilang gawin ang gusto nilang mangyari laban sa Vice-Presidente. Hindi nila alam ang stratehiyang ito ay ginagamit ngayon ng mga Duterte upang ilantad sa taong bayan kung sinong mga trapong mga politiko, at nagawa nilang pagsama-samahin ang mga ito, ang makakaliwang grupo, mga dilawang politiko, at ang kasalukuyang administrasyon. Kung inyong mapapansin, ang mga lumang politikong ito ang nagbibigay ng gulo sa ating bansa. Una, sinong bansa ba ang dinidikita ng mga lumang politiko magmula kay Cory Aquino hanggang sa kasalukuyang administrasyon ngayon? Di ba ang mga Amerikano na ginagamit ang ating bansa upang mag-ingay laban sa China, gamit ang mga lumang politikong ito pagdating sa agawan ng teritoryo na nagre-resulta ng gulo sa pagitan ng China at ng Pilipinas, kaya hindi matapos-tapos ang gulong ito. Ngayon, sinong presidente ang umaksyon upang makipagkaibigan sa China na hindi mauwi sa gera? Di ba si Duterte? Ngayon, sinong mga politiko ang galit sa mga Duterte upang mapigilan ang pagbabalik sa kapangyarihan? Di ba ang mga lumang politiko na ginagamit ng bansang ito? Dahil kung magbabalik sa kapangyarihan ang mga Duterte, tiyak mawawalan ng kontrol ang bansang ito laban sa Chino. Kung kayo ang tatanungin ko sa dalawang makapangyarihang bansang ito, kanino kayo? Mag-isip kayong mabuti. Una, ang mga Amerikano. Ano ang dala ng Amerika sa bansang Pilipinas? Di ba armas pang digma at militar na dala ng mga ito kontra sa China? Pangalawa, ang China. Ano ang dala ng China sa Pilipinas na matagal nang may mga Chino sa ating bansa? Di ba investment negosyo, pang-ekonomiya? Kahit ang mga produktong ginagamit natin ay gawa nila na nagbibigay tulong sa bansa, ngayon alam nyo na ang pagkakaiba ng dalawang bansang ito, na ang hatid ng mga lumang politiko ay gulo sa bansa na ayaw ng pagbabago. Ang pagpigil sa pagbabago ng gobyerno ng ating bansa na kanilang kinatatakutan na magiging katapusan ng bulok na sistema ng mga gawain ng mga lumang politiko na magbibigay ng dahilan kay Sara Duterte upang tanggalin ang lahat ng mga ito na nagiging sanhi ng korupsyon at paghihirap ng taong bayan sa pagpapatakbo ng mga lumang politiko na dapat ay mabago. Na nakikita nyo naman at nararamdaman ang galawan ng mga lumang politiko na hindi pagseserbisyo sa bayan ang hangarin ng mga ito, kundi ang politika at kapangyarihan ang nasa utak ng mga ito na walang pagmamahal sa inyo, na tanging pangsariling interes lang ang hangarin ng mga ito. Alam na mga Duterte, lalo na't ang kanyang ama, ang naratibo ng mga ito. Kaya hinayaan muna ng Vice-Presidente ang pag-atake at paninira sa kanya, dahil dito makikita ng taong bayan kung sino-sinong mga trapong politiko ang nag-iingay laban sa kanya, na nagpapakita na mas mahalaga sa kanila ang politika at kapangyarihan kesa sa problema ng bansa. Na ngayon ay nakikita nyo na ang tunay na kulay ng mga ito na kanyang inilantad sa inyo na dapat na kayong magising, na ito ang klase ng ating gobyerno sa kanilang pagpapatakbo. Sa nakikita ko, lahat ng mga nag-iingay laban sa mga Duterte, na isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi matanggal-tanggal ang presidente, ay dahil nagtatakipan ang mga ito dahil may kinalaman din sila sa malaking korupsyon, na isang dahilan kung bakit nakipag-alyansa ang mga ito sa administrasyon. Dahil kung magtatagumpay sila sa pag-impeach kay Sara Duterte, tsak absuelto sila sa kaso na kanilang pinangangambahan. Ngayon nakikita nyo na at na nakikilala na natin kung sino ang mga salot ng bayan, na isang dahilan kung bakit nagdesisyon na siya na magpresidente, dahil ito ang nakikita niyang dahilan ang baguhin ang pagpapatakbo ng ating gobyerno. Ngayon issue yung korupsyon. Alam naman natin yan, kaliwat kanan ng korupsyon. Ano ang magiging solusyon ninyo kung sakaling kayong maging Pangulo sa issue ng korupsyon? Unang-una,
ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganun. Diretso, one shot lang. Ikaw may ginawa na pangungurakot, malis ka na dyan. Ganon. Hindi siya dapat patawarin, hindi siya dapat pinapabayaan, at hindi siya dapat na hindi pinapansin. Na kumbaga parang wala lang. Dapat, pag merong nangyari, alis, palitan nyo yan. Punta na tayo dun sa mga reactions ng mga nasa social media. O lalong-lalo na nung mga ayaw kay VP at nabulabog doon sa inyong pagde-declare. Sabi nila kulang daw yung paghingi mo ng apology. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo. Bakit ako mag-apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun ay subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsasorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? O magiging vengeful. Oo. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yun. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. Naging bala ko doon Mukhang may clue tayo May clue ka? Oo, mukhang alam ko na. Pero alam mo kung naniniwala ako na mananalo si VP bilang presidente. Kasi marami ng marami ng revelations kay Pastor na
Maraming beses yan na, actually mas maraming beses daw niyang napanaginipan na si VP magiging presidente kesa kay PRRD. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo, like nyo at magkomento.